Mga ka-crypto, may isang seryosong babala si Nebraskan Gunner. Siya po ay isang Bitcoin advisor ng BingX. Yan, siya ay nagbigay ng isang seryosong babala para po sa Shiba Inu community. Sapagkat ayon sa kanya, effectively dead na si SHIB kung hindi nito maibalik ang kanyang crucial support zone. Ang tinutukoy po niya ay isang horizontal band sa pagitan po ng presyong 4 0 digits 1 at saka 4 0 digits 14. Yan, meron po siyang ibinahaging chart na ating makikita mamaya. Kung saan ay makikita po natin ang horizontal band na ito na kanyang minarkahan ng kulay red. Dito, dati nagko-consolidate po or nagbabounce ang presyo ni Shiba Inu sa nakalipas na taon. Kapag bumaba po ang presyo sa ilalim ng ganitong major support, madalas itong nagiging resistance sa hinaharap at mas mahirap na itulak pataas. Kaya para kay Gunner, kung hindi po makabalik si SHIB sa zone na ito, halos imposible na raw na siya ay ma-revive or mabuhay ang kanyang momentum. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon ay ano nga ba ang kahalagahan ng 4 0 digits 1 at saka 4 0 digits 14 na support zone? Kaya ito po ang kanyang ibinahaging chart at nakikita po natin dito yung red zone na kanyang minarkahan. Yan, noong balikan po natin, noong early March 2024, si SHIB ay nag-record ng malakas na surge mula sa parehong support region. Umabot po sa 4 0 digits 45. Mula noon, bumagsak ng husto ang token at muling bumalik sa support band ngayong taon. Ang zone na ito ay hindi po basta-basta. Multi-year support level po ito kung saan madalas nagkakaroon ng consolidation at saka bounce. Kapag na-break or nabasag ang ganitong major support, madalas nagiging trend exhaustion o simula ng mas malalim na bearish phase. Kaya ang rebound po sa zone na ito ay napaka-critical. Hindi lamang po sa presyo, kundi sa market sentiment ng mga holders. Ngayon ay bakit po ba sinasabing dead or patay itong si Shiba Inu? Sa analysis po ni Gunner, kung hindi po makakabalik si SHIB sa kanyang crucial area, technically dead na ang token. At bakit? Kasi ang anumang rally sa ilalim ng support ay mahihirapan humawak ng momentum. Sa crypto, kapag na-flip ang major support sa resistance, halos imposible nang ma-push pataas ng malakas. Kahit na may maliit po na mga daily gains, tulad po ng 1.78% sa nakaraang 24 hours, hindi ito sapat para baliktarin ang bearish trend. Kaya para po sa analyst, ang key takeaway ay simple. Ang rebound sa support zone ay tuluyang mawawala ang bullish outlook. Kaya ito rin ay signal sa community. Hindi pwedeng puro hope or pag-asa lamang. Ngayon ay ano naman po ang kasalukuyang galaw ni SHIB? Yan, sa oras po na nailabas ang analysis dito, si SHIB ay naglalaro sa mga presyong 5 0 digits 86.18. Humigit kumulang 33 to 38% na mas mababa sa 4 0 digits 13 to 4 0 digits 14 na support range. Kahit may maliit na uptick sa nakarang araw, nananatili itong bagsak ng 0.63% sa weekly chart. Ang behavior ng token ngayon ay typical sa mga altcoins sa market na parang stalled or dead habang naghihintay ng altcoin season. Para po sa mga traders at hodlers, mahalagang maintindihan po natin na ang short-term bounce ay hindi po guaranteed long-term recovery.
Kaya dapat bantayan po natin ang presyo sa support at ang mga macro factors, lalo na ang galaw ni Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng community tungkol sa Shiba Inu recovery? Yan, marami pong community members ang naniniwala na posibleng ma-replicate ang 2021 run ni SHIB. At yan ay kung maayos po ang strategy ng team. Ayon po kay Zach Humphries, kailangan i-refocus ng Shiba Inu team ang ecosystem initiatives. I-position ang token para sa susunod na wave ng retail interest at gumawa ng malinaw na actionable roadmap. Ang ganitong hakbang ay makakatulong po sa momentum build-up na nagtulak sa presyong 40 digits 45 na surge noon. Para po sa mga holders, ito ay critical insight dahil hindi po sapat ang market rally or hype lamang. Kailangan po talaga na may strategy at saka execution ang project para makasurvive sa fourth quarter ng 2025 at sa mga paparating pang mga taon. Ngayon ay paano naman po makakatulong si Bitcoin sa galaw ni SHIB? Ang isa po sa pinakamalakas na catalyst para kay SHIB ay si Bitcoin. Kapag umakyat po si Bitcoin sa itaas ng $100,000, posibleng humataw ang upward momentum ni SHIB. Ang kamakailang predictions po ni na Captain Fibic at saka Bernstein analyst ay nagsasabing maaring maabot ni Bitcoin ang presyong $125,000 sa susunod na linggo at saka $150,000 pagsapit ng taong 2026. Historically, tuwing may sharp BTC surge, kadalasan naglilipat po ang momentum sa mga altcoins. Kaya para po sa mga SHIB holders, ang rebound ni Bitcoin ay napakahalaga or napaka-critical. Kung bullish po si Bitcoin, may pagkakataon na maaring sumabay si SHIB sa sunod or next rally wave. Ano naman po ang mga panganib sa market outlook ni SHIB? Yan, hindi rin po ligtas si SHIB sa mga bearish scenario. Kapag bumagsak po ang market overall, maaaring tuluyang mawalan po ng direksyon itong si SHIB. Si Peter Brandt at iba pang analyst ay nagbabala na ang market next year ay pwede pong maging fully bearish. Kaya para po sa mga hodlers at mga traders, ang risk management ang siyang susi. Ang pag-monitor po sa mga support zone, institutional moves at galaw ni Bitcoin ay dapat yan po ang ating mga priority. Kung hindi po makabalik sa red zone itong si SHIB, kahit bullish catalyst tulad po ng mga ETF at retail demand ay hindi po sapat para sa recovery. Kaya yan po ulit ang chart dito ni Gunnar. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Si Shiba Inu ay nasa critical stage. Kung hindi po maibalik ang kanyang presyo sa 40 digits 1 to 40 digits 14 na isang support band, ang technical outlook po ay negative at pwedeng ituring na dead or patay si SHIB. Pero may pag-asa pa kung makakagawa po ang team ng solid na roadmap at sasabay si Bitcoin sa next surge. Para po sa mga holders at potential investors, dapat pong i-observe natin ang support levels at macro catalyst. Kaya ang key lesson po rito ay hindi lamang po hype ang magbabalik ng token, kundi ang disiplina, strategy at saka timing. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.